Yeah. Yun ang panawagan ko. Kung dadasal ko siguro, medyo parang para maging kuryente naman paminsan-minsan. Alam mo yun, Tapos, tahimik lang pero nangyayari yung trabaho. kawawa Kaya, naman si Mary Ann at Mary Mon. kaya may lang ba't Mary ang mga simula ng mga pangalan nila. Oh, Mary Clamo ka, magagaling yung mga yan. Alright, mga kapatid, oras natin 10:01, cambio muna tayo. Hindi nagkulang ang gobyerno sa mga mekanismo upang mag-imbestiga at litisin ang sino mang opisyal na gumagawa ng katiwalian. At makikilala natin sa ating kwento ngayong Huwebes ang isang opisyal na yan. Ang tungkulin niya ang magbantay. Pero ang katotohanan, kabaligtaran ang kanyang gawain, Diyos ko day. Kung ang dapat sumiyasat at magparusa ng kabulastugan ng mga opisyal ng pamahalaan ay kasama pa pala sa konsabahan, anong pwedeng gawin dyan? Mga kapatid, yan po ang ating malalaman sa ating kwentong tunay na napapanahon at tunay na pangmalakasan tungkol sa isang opisyal na dapat na magparusa ang siya ngayon nanganganib din na parusahan. At ang dumi sa kanyang pangalan ay dumadawit sa lahat ng kanyang kamag-anakan. Anatomiya ng korupsyon ng kwentong sinulat ni Krishna Senga ngayong Huwebes dito po sa Sana Lord. Atin na pong simulang pakinggan ng kwentong pinamagatang ang babaeng ng hambalos ng laptop. Roberto! Pumasok ko nga rito sa opisina ko. Ngayon din! Huwag mo akong daanin sa bagal ng lakad mo, ha? Opo, Ma'am Greta. Nandito na po. Pasensya na po. Tinapos ko lang po itong Basura to! Yan? Yan ang counter affidavit na ipapadala natin sa Kongreso para sa kaso ni Governor Santos? Opo, Ma'am. Yan po ang binuunan legal team natin kagabi. Legal team o team ng mga timang? Roberto, tignan mo tong page 4, oh. Bakit kulang ang mga nakalakip na bank records? Sinadya mo ba tong iwanan sa files? Ma'am, hindi po masagap ng system namin yung certified true copies mula sa bangko. Sabi ko naman po sa inyo kahapon, humihingi pa kami... Wala akong pakialam sa extension mo. Alam mo namang mainit ang media ngayon sa kaso ni Santos. Ang usapan natin, iaabsuelto natin ang tao bago matapos ang linggong to. Ngayon kung kulang-kulang ang ebidensyang ilalagay mo rito, mukha akong tanga sa harap ng publiko. Pero ma'am, kung pipilitin nating ilusot ng walang clearance mula sa bangko, baka mahalata ng panel ng mga nag-aakusa. Lalo magiging kaduda-duda ang desisyon nyo na i-dismiss ang kaso. Tinuturuan mo ba ako sa trabaho ko, Attorney Roberto, ha? Tandaan mo kung sino nagpasok sa'yo sa opisinang to. Kung hindi dahil sa akin, siguradong nabubulok ka pa rin sa isang maliit na law firm sa probinsya. Hindi naman po sa ganon, Ma'am Greta. Pinuprotektahan ko lang din naman po ang pangalan nyo at saka... Ay, huwag mo na nga ako maprotektahan dyan! Ang protektahan mo, ang leeg mo. Isang linggo kitang binigyan para ayusin ang dumi na to. Kung hindi mo kaya ang utos ko, lumayas ka sa harap ko. Mag-resign ka, ngayon din! Ma'am, ginagawa ko naman ang lahat. Halos hindi na nga ako umuwi ng bahay para lang matapos to. Huwag niyo naman po akong sigawan ng ganyan sa harap ng ibang staff. Kung ayaw mo masigawan, ayusin mo ang trabaho mo. Iwanan mo yung mga papeles dyan. Ayaw kong makita mukha mo hanggat hindi mo nahahanap ang nawawalang records. Lumayas ka na bago ko pa maihag sa'yo tong silya! Sige po, ma'am. Susubukan ko pong hagilapin uli sa bangko. Mga banok, walang kwenta. Kung hindi ko palalakasan ang boses ko, hindi gagalaw. Sa wakas, Greta. Akala ko hindi mo na ako sisiputin dito sa VIP room. Kanina pa ako naghihintay. Halika, maupo ka. Pasensya ka na, Senator Vargas. Galing pa akong opisina. May bano akong staff na kailangan ko pang hiyawan para lang gumalaw ang trabaho. Ano ba tong importanteng sasabihin mo? Bilisan natin, mainit ang media sa labas. Chill lang, Madam Ombudsman. Uminom ka muna. Gusto ko lang magpasalamat ng personal. Nabalitaan ko sa mga tauhan ko na binaligtad mo ng rekomendasyon sa kaso ng koalisyon natin. Ligtas na si Governor Santos. Tama ba? Safe na si Santos. Inutos ko na sa legal team na i-dismiss ang kaso dahil sa lack of merit.
Ginamitan ko ng technicality sa bank records para walang ma-question ng media. Iba ka talaga, Greta. Kaya malakas ang loob namin sa partido dahil alam naming ikaw ang nakaupo dyan sa ombudsman. Walang pwedeng bumangga sa atin, di ba? Huwag kang masyadong magdiwang, Senator Vargas. Hindi ko ginawa yan ng libre. Alam mo ang kapalit nito. Siyempre naman. Alam ko yan. Ano ba yan? Nararamdaman ko na ang galaw ng mga kalaban sa Kongreso. May mga bulong-bulungan na nag-aayos na sila ng pirma para sa impeachment complaint laban sa akin. Marami na raw akong pinalulusot. Hayaan mo silang mag-ingay. Hanggang tahol lang naman ang mga yan. Huwag kang kampante. Kapag ang impeachment na yan umabot sa Senado, aasahan ko na kayong mga kaalyado ko ang tatayong mga senador hukom ko. Solid dapat ang boto nyo para maabsuelto ako. Walang problema dyan, Greta. Hawak namin ang mayorya sa Senado. Isang kumpas ko lang sa mga kasamahan ko. Basura agad yung impeachment na yan. Protektado ka namin. Siguraduhin mo lang, Vargas. Dahil kapag ako ang bumagsak, tandaan mo, hawak ko ang lahat ng listahan ng mga dumi at nakaw nyo sa kaban ng bayan. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Ay, oo naman. Pamilya tayo rito. Walang daglagan. Cheers! Para sa tagumpay natin. Cheers. Basta to pa rin mo ang pangako mo. Patuloy na binabatikos ng iba't ibang grupo ang ombudsman dahil sa sunod-sunod na pag-absuelto sa mga kontrobersyal na politiko. Nakakawalang gana namang kumain. Kahit sa balita, pangalan mo na naman ang nakasalang, Greta. Kung wala kang masabing maganda, Arturo, diyan ka na lang sa pagkain mo tumitig. Trabaho ko yan. Ganyan talaga kapag sikat ang ombudsman. Sikat? O talamak? Hanggang kailan mo ba paninindigan ang mga dumi mo? Absuelto na naman si Governor Santos. Tapos sunod si Senador Vargas. Lantaran na yung pangungurakot nila, Greta. Pinapalusot mo pa. Pwede ba? Huwag mo akong pangaralan dito sa hapagkainan. Hindi mo alam ang kalakaran sa gobyerno. Ginagawa ko kung ano ang makabubuti sa atin. Sa atin? O sa bulsa mo? Dinadamay mo na ang pangalan ng pamilya natin. Nahihiya na akong humarap sa mga katrabaho ko dahil sa mga iskandalo mo. Huwag kang magmalinis, Arturo! Ang perang pambayad sa tuition nitong si Chloe, ang perang pambili ng mga mamahaling gamit mo, at itong bahay na tinitirikan mo ngayon, saan sa tingin mo galing yan, ha? Sa sahod mo bilang accountant? Swerte mo nga at marangya ang buhay nyo dahil sa akin. Papa, Mama, tama na po, pakiusap. Rinig na rinig po kayo ng mga katulong sa kusina, pati ng mga kapitbahay natin. Hayaan mo sila makinig, Chloe. Para malaman ng tatay mo kung sino ang tunay na nagpapakain sa pamilyang to. Pera na naman! Yun lang ba ang mahalaga sa'yo, Greta? Nawalan ka na ba talaga ng konsensya? Ang dumi-dumi na ng tingin ng mga tao sa'yo. Baka mamaya, magising ka na lang na wala ka ng pamilyang babalikan. Please naman, oh. Araw-araw na lang ba kayo magsisigawan? Pagod na ako. Ayoko na nga pumasok sa school dahil pinagbubulungan ako. Chloe, pumasok ka sa kwarto mo. Usapang matanda ito. Kahit saan ako pumunta, nadadamay na rin po ako sa mga iskandalo nyo, Ma. Hayaan ang marangyang buhay na ipinagbabalaki mo. Busog nga kami sa pera mo. Pero unti-unti mo naman kami pinapatay sa kahihiyan. Kung ayaw mo sa perang dinadala ko, maluwag ang pinto, Arturo. Walang pumipigil sa'yo na umalis. Chloe, anak. Pumasok si Mama, ha? Chloe, pakiusap. Harapin mo naman ako. Huwag kang magtalukbong ng unan dyan. Sorry na. Sorry kung narinig mo na naman kaming nagsisigawan ng papa mo sa baba. Ayaw ko lang naman na kine-question niya yung mga desisyon ko eh. Sana hindi na lang kayo nag-asawa kung ganyan kayo araw-araw. Akala
Akala niyo ba kayong dalawa lang ang nahihirapan dito sa bahay? Alam kong stress ka sa school, anak. Kaya nga humihingi ng pasensya si Mama, di ba? Stress? Hindi lang to simpleng stress. Hindi mo ba alam ang nangyayari sa school ngayon? Hindi lang mga kaklase ko ang nambubuli sa akin. Ano? Sino pang gumagawa sa'yo niyan, ha? Sabihin mo sa akin. Ang mga teachers ko, ma. Mismo nga mga gurong dapat nagpoprotekta sa akin. Kanina sa faculty room, narinig ko sila nagchichismisan. Pinag-uusapan kanila. Ang kapal daw ng mukha mo na magpalusot ng mga magnanakaw na politiko. Ang kakapal na mga mukha ng mga yan? Mga swelduhang guro lang sila para pakialaman ang buhay natin. At hindi lang yan, ma. Kapag nagtataas ako ng kamay sa klase, hindi ako tinatawag ng science teacher ko. Tapos nitong nakaraang exam, binabaan niyang grades ko kahit tama naman ang mga sagot ko. Sinadya niya yun. Napag-iinitan ako dahil anak mo ko. Anak ako ng korap na ombudsman. Yan ang tingin nila sa akin. Sobra na yan, ah. Walang karapatan ng kahit na sinong teacher na madaliin ang pag-aaral mo nang dahil sa akin. Kaya ayoko na pong pumasok. Parang kasalanan ko po lahat ng ginagawa niyo. Makinig ka sa akin, Chloe. Huwag kang iiyak dyan. Bukas na bukas din, pupunta ako sa school mo. Haharapin ko ang principal nyo at lahat ng mga teachers mo na yan. Malalaman nila kung sinong binabangga nila. Walang pwedeng umapi sa anak ko habang ako ang ombudsman. Totoo, ma? Sasamahan mo ko? Oo, anak. Pangako. Ako ang bahala sa kanila. Mag-ayos ka na dyan. Greta! Greta! Bumaba ka rito! Tingnan mo tong balita. Ano ba yan, Arturo? Ang aga-aga sumisigaw ka na. Nag-aayos pa ako ng sarili ko para sa trabaho. Basahin mo to. Ayan. Breaking news sa tablet. Huwag mo nang hintayin na mapanood mo pa sa TV. Ano to? Impeachment complaint. Opisyal nang isinampalaban sa ombudsman sa House of Representatives. O ano ngayon? Seryoso na yan, Greta. Hindi na yan chismis lang sa Senado o bulong-bulungan sa Kongreso. Formal nang isinampa. Pirma na lang ng mga mambabatas ang kailangan. Aakyat na yan. Sus! Isang paksyon lang naman ang oposisyon ang nagtulak niyan. Kulang sila sa numero. Imposibleng umusad yan. Kulang sa numero. Greta, basahin mo yung kasunod na paragraph. May mahigit 70 kongresista na ang pumirma agad. Kaninang madaling araw lang. Ang dami mong pinalusot na magnanakaw na politiko na kaalyado mo. Akala mo ba hindi yan ire-record ng mga kalaban mo? Karma mo na yan! Huwag mo akong sumbatan ngayon, Arturo! Hindi nakakatulong yung boses mo! Pamumuliti ka lang to. Gusto lang nila akong pabagsakin dahil hindi nila kontrolado ang opisina ko. Kontrolado? Bakit? Kontrolado mo ba yung galit mo? Kontrolado mo ba yung mga tauhan mo? Ang daming ebidensyang nakasulat dyan, oh! Kulang-kulang na dokumento, mga dinuktor na bank records para maabsuelto si Governor Santos. Bistado ka na! Lalabanan ko yan. Tatawagan ko si Senator Vargas ngayon din. Sabi niya sa akin kagabi, solid ang backup ko sa kanila. Hawak ng partido nila ang mayorya. At walang mangyayari sa impeachment na yan. Mag-isip ka nga, Greta! Politiko ang mga yan! Gagamitin ka lang nila habang may pakinabang ka. Pero kapag mainit na ang upuan, ilalaglag ka ng mga yan para iligtas sa sarili nilang balat. Hindi nila ako kayang itumba, Arturo. Marami akong alam sa mga dumi nila. Hindi nila ako hahayaang magsalita. Bahala ka sa buhay mo. Tingnan natin kung hanggang kailan kakakapit sa mga kakampi mo. Pero tandaan mo, kapag tuluyang sumabog itong iskandalo, huwag na huwag mo kaming idadamay ng mga bata. Walang pwedeng magpabagsak sa akin. Ako ang ombudsman. Ako! Mas nakakalasing pa sa pinakamatapang na whiskey o pinakapurong lambanog. Ganyan
ang kapangyarihan. At yan ngayon ang nagdudulot kay Greta ng pakiramdam na walang anumang batas, kautusan o opisyal na kayang magpabagsak sa kanya. Kahit ngayon ay nakatakda siyang humarap sa isang paglilitis mula sa Kongreso, ang kinatawan ng mga tao. Pero gaano ba siya kasigurado na hindi siya tatabla nito? O masyado na ba siyang lango sa kapangyarihang dala ng kanyang pwesto? 10:17 ang ating oras, mga kapatid. Sa panapanabika, ang kwento natin ngayon dahil na tunay na napapanahon, mga kapatid, kahit kathang isip at kahit ang mga posisyon ng mga tao sa gobyerno na maririnig po ninyo, iba-iba. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Ang gusto kong palabasin ay makinig kayo hanggang alas 11:30 dahil panalo ang ating kwento sa araw na ito, mga kapatid. Welcome po sa Sana Lord, ang paboritong radio drama program na tunay mong kaaadikan ang gagaling ng mga artista natin. Punta lamang po sa Facebook Live Broadcast or sa YouTube o sa Signal TV Channel 19 para mapanood ninyo kung gaano kagagaling ang mga voice actors natin na hindi lang boses ang umaarte kundi buong katawan. Binubuhay nila ang bawat linya, kabanata. Buong radio drama talaga, mga kapatid. Ang gagaling po talaga nila. Ako po ang inyong lingkod, Lourdes Vera. Hamak na nagpapadaloy lamang nilang tunay na bida sa ating programa. Ang mga radio drama. Alright. So, oras po na 10:18. Kami muna ay mambibitin at sana nakatutok pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Alam mo ba, hindi pa rin... Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na.
hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. at relasyon. Lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105. And happy condolence. Majority Leader. Alright, Rock and roll. Hello. Sana Lord is in session. Ikaw yung sikat na ngayon na. Kung anong session, super session, ika nga ng Juan de la Cruz Band. Mga kapatid, nagbabalik po ang paborito ng radio drama program sa buong sanlibutan ng programang Sana Lord. Mga kapatid, balikan na po natin ang kwento natin na tunay na napapanahon. Ang ika-11 utos para sa modernong panahon. Wag na wag magpahuli. Susundan yan ng ika-12. Pag nahuli, wag na huwag aamin. Papatibayan pa yan ng ika-13 utos. Kahit pilitin, kahit ang ay pitpitin, wag na wag pa ring umamin. At kung bumigay ka sa pagpipitpit ng iyong daliri o paghila ng kuko o anumang torture ang gawin sa'yo, kung wala ng ibang solusyon, galingan ang pagsisinungaling. Sa loob ng maraming taon, ganyan ang nakasanayan ni Greta. Ang opisyal ng gobyerno ng trabaho ay magbantay ng mga tiwaling lingkod bayan. Pero si Greta, bilang ombudsman, ay naakit sa tawag ng kayamanan. At sa halip na mag-imbestiga at magparusa, abay kinukuntsaba pa ng mga sumuway sa batas kapalit ng sanlaksang pera. Pero ngayon, mukhang malapit ng maparusahan ng totoo itong si Greta. At ang magiging susi dyan ay isang, sabihin na lang natin, empleyado na medyo tatanga-tanga. Sa oras pa na 10:25, kung anong klaseng kaangahan ang gagawin dyan. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong sinulat ni Krishna Senga sa Sana Lord na pinamagatang ang babaeng ng hambalos ng laptop. Vargas, sa wakas sumagot ka rin. Kanina pa ako tumatawag sa 3 numero mo. Bakit ngayon mo lang sinagot? Pasensya na, Greta. Galing akong caucus ng partido. Maraming inaasikaso. Bakit ka ba napatawag? Anong bakit napatawag? Nakita mo bang balita? Isinampa ng impeachment laban sa akin sa Kongreso. May mahigit 70 pirma na agad kaninang madaling araw. Kailangan ko ng official statement mula sa partido nyo ngayon din. Sabihin nyo sa media na walang basehan ito at pamumuliti ka lang. Greta, mahirap yung hinihiling mo. Mainit ang publiko ngayon. Kaluhat ka na ng banat sa'yo ng mga kolumnista at mga militanteng grupo.
Masyadong malakas ang ebidensya ng mga pinalusot mong kaso. Anong malakas ang ebidensya? Kayong partido niyo ang nagmamadali sa akin na i-dismiss ang kaso ni Governor Santos at ng mga tauhan mo. Ginamitan ko ng kung ano-anong technicality yan para lang maabsuelto kayo. Ngayong ako ang gipit, hihigan mo ako ng basihan? Oo, dahan-dahan lang sa pagsasalita, Greta. Naka-loudspeaker ka ba? Baka may makarinig sa'yo dyan. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Nagpulong ang partido kanina at ang desisyon ng karamihan, didistansya muna kami sa'yo. Ano? Didistansya? Vargas, mag-isip ka nga. Nangako ka sa akin sa VIP room nung isang gabi. Ang sabi mo, solid ang backup ko sa Senado kapag umakyat ang impeachment. Iba ang sitwasyon nun, Greta. Iba rin ngayon. Kung maglalabas kami ng statement para ipagtanggol ka, abay, madadamay ang buong partido sa galit ng taong bayan. Malapit na ang eleksyon, Greta. Hindi namin pwedeng isugal ang mga pwesto namin para sa isang ombudsman na mabilis lumubog ang barko. Mga walang utang na loob! Mga hayop kayo! Nung kayong may dumi, hinalikan niyo mga yapak ko para lang linisin ko ang mga pangalan ninyo. Ngayong akong nangangailangan, ilalaglag niyo ako na parang basura? Ay, ganyan talaga ang politika, Greta. Walang permanenteng kaibigan. Permanenteng interes lang. Kung ako sa'yo, humanap ka na ng magaling na protective lawyer. Huwag mo na kaming tawagan sa numerong ito, ha? Gagamitin muna namin ang aming karapatan na manahimik. Senator Vargas, huwag mo akong subukan. Kapag ako ang nagsalita sa media, ilalabas ko ang lahat ng bank records na itinago ko para sa inyo. Isasama ko kayong lahat sa pagbagsak ko! At sino naman ang paniniwalaan ng publiko ngayon? Ha, Greta? Ang isang ombudsman na nakasalang sa impeachment dahil sa korupsyon? Sige, subukan mo. Mag-iingat ka ulit. Senator Vargas! Senator Vargas! Hayop ka! Mga traidor! Lahat kayo mga traidor! Nakakapanghinang araw na to. Chloe? Anak? Halos sabay lang pala tayong umuwi. Teka, ano nangyari sa'yo? Bakit gulo-gulo ang buhok mo at bakit may dumi ang uniforme mo? Huwag mo ko hawakan, Ma! Huwag mo ako lapitan! Sinungaling ka! Ano bang sinasabi mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nagpunta ba ang driver sa school mo para sunduin ka? Nagpunta? Ma! Bago pa dumating ang driver, hinarang na ako sa labas ng gate. Hinila ako ng 3 kaklase ko papasok sa lumang banyo. Sinabunutan nila ako, Ma! Sinampal nila ako! Ano? Sinong gumawa sa'yo niyan? Sabi ko sa'yo kahapon pupuntahan ko ang principal mo, di ba? Bakit hindi mo ako hinintay? Dahil wala ka namang magagawa! Nung nalaman nilang pupunta ka, lalo silang nagalit. Tinawag akong anak ng magnanakaw, anak ng protektor ng mga kurap. Sabi nila makapal daw ang mukha ko, kaya makapal din ang mukha ko na pumapasok pa sa school. Ano tong naririnig ko sigawan dito? Diyos ko, Chloe. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa ka sa braso? Papa, si Mama, kasalanan niyo to lahat, Mer. Sinira niyo ang buhay ko. Hindi na ako makakalabas ng bahay dahil sa mga pinagagawa niyo sa gobyerno. Nahihiya ako. Kadiri ka, Ma! Kadiri ka! Chloe, ginagawa ko lahat para sa kinabukasan nyo. Para sa marangyang buhay na meron kayo ngayon. Ayoko ng pera mo! Ayoko nitong bahay! Sana naging mahirap na lang tayo basta hindi ka magnanakaw! Pagod na ako! Chloe! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bumalik ka dito! Chloe! Chloe! Nakita mo? Tingnan mong ginawa mo sa anak mo, Greta. Masaya ka ba sa marangyang buhay na ipinagmamalaki mo? Arturo, hindi ko ginusto to. Paano ko malalamang aabutin ng ganito ang mga bata sa school?
Dahil bulag ka. Isinubsob mo ang mukha mo sa pera at kapangyarihan ng mga politiko mo. Hindi mo na nakita na unti-unti nang nadadamay ang pamilya natin sa mga kalat mo. Karma na to, Greta. At ang masakit, ang anak natin ang unang sumasalo ng parusa mo. Tulungan mo naman ako, Arturo. Please. Nag-aaway tayo pero pamilya mo pa rin ako. Dinudurog na ako ng media. Iniwan pa ako ng mga kaalyado ko. Huwag naman pati kayo. Huli na, Greta. Proteksyon ng anak ko ang iisipin ko ngayon. Hindi ko na kayang sikmurain ang pananatili sa tabi mo. Anong ibig mong sabihin, Arturo? Hihiwalayan mo ako? Oo! Kasi apektado na kami ni Chloe sa mga iskandalo mo. Si Chloe nabubuli sa school. Ako rin. Napag-iinitan na rin ako sa work dahil sa'yo. I can't take this anymore, Greta. Para sa ikabubuti ng mental health namin ng anak mo, didistansya muna kami sa'yo. No! Arturo! No! Don't do this to me! Nagmamakaawa ako. Asawa kita. Kailangan kita. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan ko na masasandalan. Pakiusap, huwag niyo akong iwan. Parang awat niyo na. Hindi ko maipapangako sa iyo, Greta. Arturo, please! Arturo! Ma'am Greta, sorry po. Hindi na ako kumatok. Emergency po talaga, ma'am. Roberto, ano ba? Kitang puyat ako at nag-aayos ng depensa ko para sa kongreso. Papasok ka na parang walang modo? Ano ba yung hinahabol mo? Yung clearance po. Yung counter affidavit na isinumite natin sa House of Representatives kaninang alas 8 ng umaga. O anong problema doon? Di ba sinabi ko sa'yo ilagay mo ang pinakabagong bank clearance ni Senator Vargas para mapatunayan na walang anomalya sa transaksyon niya? Ginawa mo ba? Ginawa ko naman po, ma'am. Kaya lang, nalito po ako sa mga folder sa computer dahil sabay-sabay nating hinahabol ang mga files eh. Ang nailagay kong attachment, yung pong lumang bersyon. Anong lumang bersyon ang sinasabi mo, Attorney Roberto? Yung original na bank record ni Senator Vargas bago natin i-edit at i-clear. Yung nagpapakita ng tunay na laman ng mga tagong accounts niya at kung magkano ang pumasok na pera nung araw na pinirmahan niyo ang pag-dismiss sa kaso niya. Ano? Isinama mo ang original na dokumento? Ang ebidensya ng korupsyon natin ang ipinasa mo sa Kongreso? Opo, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Magkaiba lang po ng dulo ng file name eh. Doc at final doc. Ay, pag-click ko po, bago ko po namalayan, na-transmit na sa email ng Committee of Justice at tinanggap na po nila sa record, ma'am. Tanga! Napaka-bobo mo! Alam mo bang ginawa mo, ha? Imbes na maabsuelto ako, lalong napatunayan na dinoktor natin ang kaso ni Vargas! Binigyan mo sila ng bala para bitayin ako sa impeachment na to! Sorry po, Ma'am Greta. Nalito lang po talaga ako sa puyat eh. Sinubukan ko pang bawiin sa IT department pero nakuha na raw ng panel ng mga nag-aakusa. Lalong lumakas ang ebidensya laban sa inyo ngayon, Ma'am. Bistado na po tayo. Isang simpleng pagpili lang ng file, hindi mo nagawa? Sinira mo ako, Roberto! Sinira mo ang buhay ko! Ma'am Greta, pakiusap po. Huwag niyo po akong tingnan ng ganyan, Ma'am Greta. Nagkakamali rin naman po kahit sinong abogado sa ilalim na matinding pressure eh. Nagkakamali? Roberto, hindi ito simpleng pagkakamali. Ang tawag dito, katangahan! Katangahang magpapasok sa akin sa kulungan! Gagawa natin ang paraan, ma'am. Magpasa tayo ng erratum o amendment sa affidavit. Sasabihin natin na nahack yung computer. Tahimik ka! Aray. Anong hack? Basura! Walang kwenta! Hayop ka! Sinira mong karir ko! Ma'am, pakiusap po. Anong gagawin niyo sa laptop, ma'am?
Ihahampas ko lang ito sa tangang pagmumukha mo! Ilong ko! Ang dami dugo, ma'am! Inampas mo ako ng laptop! Binasag niyo ang mukha ko, mama! Bagay lang sa'yo yan. Kulang pa yan sa ginawa mong pagwawasak sa buhay ko. Lumayas ka rito bago pa kita mapatay. Ma'am Ombudsman, ano pong nangyayari rito? Diyos ko, Atty. Roberto. Hawak ang mukha mo. Dugo ang sahig. Guard! Nakita mo yan! Inatake niya ako! Hinampas niya ako ng laptop sa mukha! Hindi naman nakita, Greta! Physical injuries! Grave misconduct! Hindi kita mapapatawad, Ombudsman! Magbabayad ka! Sige, magdemanda ka! Lumayas kayong lahat sa opisina ko! Alisin niyo yung tangang yan sa harap ko. Atty. Roberto, dahan-dahan po. Tayo. Dadaling kita sa ospital. Ma'am Greta, dyan lang po kayo. Tatawag po kami ng police assistance. Hindi. Ano tong nagawa ko? Ano tong nangyayari sa akin? Tapos na. Tapos na talaga ako. Kahit ang pinakamatayog na gusali ay kayang gumuho na sa isang maliit na piyesa lamang. At ngayon, ganyan-ganyan ang magiging kapalaran ni Greta. Tuluyan na bang guguho ang kapangyarihan nitong ombudsman? Ngayon, unti-unti nang malabas ang katotohanan. Salamat na lamang sa empleyadong sa kalituhan ay siya pang nagpahamak sa kanya. At lalo pa ngayon na tuluyan na siyang iniwan ng sariling pamilya. Mga kapatid, sa oras po na 10:38, kung ano ang mangyayari kay Greta, yan po ang dapat nating abangan. Sa oras po na 10:39, kami po muna yung mambibitin. At umaasa kami nandyan ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord, makalipas lamang ang ilang paalala. Syukran. Ang True FM hit na ito. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta.
Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. at relasyon. Lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbit ang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo. Mga kapatid, oras po natin ay 10:45. Nagbabalik po ang paborito niyong radio drama program na ngayong Huwebes ay tunay na napapanahon ng kwentuhan. Ito po ang programang Sana Lord. Sana mga kapatid, sa sinusundan po ninyong mga nangyayari sa ating politika, chill lang tayo at daanin na lamang yan sa suwabeng
Anong boxing? Wow. Hindi. Ang sarap ng dating. Maging banayad ka lang. talaga. Alright. Lasing ka na! Balik, di pa nga eh. Balikan po natin ang ating kwento. Oh my God. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahaba-habaring panahon, na siya'y nandun sa tuktok at makapangyarihan ng kanyang posisyon. Nakaramdam si Ombudsman Greta ng kaba at pagkabahala. Bukod sa bugbog na sa kontrobersya at laging tinitira sa media, abay, malapit na siyang iwan pa ng kanyang pamilya. At habang naghahanda sa pagharap niya sa pagdinig sa Kongreso, nalaman niyang mali pala ang dokumentong pinadala ng kanyang assistant na si Roberto. Dokumentong imbis na magsilbing depensa ay malinaw na malinaw pang didiin sa kalokohang ginawa niya. Kaya sa init ng ulo nitong si Greta, kombinasyon ng pagod, puyat at matinding pagkairita, nasaktan niya ang kanyang assistant na si Roberto na nalito, kaya sa oras na yun ay aanga-anga. Kaya nasaktan niya si Roberto sa isang paraan na sabihin natin makaluma ang proseso, pero ang ginamit na kasangkapan ay bago. Mahal pa naman ito. Lalo na kung kukuha ka sa DepEd. Ay! Kung ano ang sandatang ginamit, mga kapatid, na tinatawag nating moderno, ito na po ang pagpapatuloy ng kwentong sinulat ni Krishna Senga na pinamagatang Ang Babaeng ng Hambalos ng Laptop. Arturo, isara mo yung kortina, pakiusap. Masakit sa mata. Ayoko makakita ng liwanag. Tanghali na, Greta. Ganyan ka na lang ba dyan sa kama? Nakatitig sa kisame, umiinom ng alak, at nagpapakalunod sa mga pildoras mo? Ano pang gusto mong gawin ko? Hindi mo ba alam ang balita? Pinanood ko sa laptop kagabi bago ko mabasag. Nagreklamo na si Attorney Roberto sa pulis. May medical legal certificate siya. Physical injuries at grave misconduct ang isinampa sa akin. Sinabi ko naman sa iyo, may batas para sa mga nananakit. Hindi dahil ombudsman ka, pwede mo nang pagbuhatan ng kamay ang mga staff mo. Ngayon, may petisyon na rin para i-disbar ka ng Supreme Court. Tapos ka na bilang abogado, Greta. Arturo, please. Kailangan ko ng tulong mo. Accountant ka, alam mo kung paano mag-ayos ng mga dokumento. Tulungan mo ako mag-isip ng depensa. Natatakot ako. Ayokong makulong. Ayoko matanggalan ng lisensya. Sa tingin mo ba, kaya ko pang ayusin ang mga kalat mo, Greta? Tingnan mo ang sarili mo. Wasak ka na. Binigyan kita ng maraming pagkakataon noon na magbago, na huminto sa pag-absuelto sa mga kaalyado mo. Pero anong ginawa mo? Pinili mo ang kapangyarihan at ang pera nila. Para sa inyo naman yun eh. Para sa inyong dalawa ni Chloe. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Huwag mo kaming idahilan. Sarili mo lang ang inisip mo. At dahil dyan sa kayabangan mo, ngayon, ang anak mo hindi na makakain, hindi na makatulog dahil sa kahihiyan. Kaya nag-impake na ako. Anong nag-impake? Ngayong gabi,
aalis muna kami ng mga bata. Dadalhin ko muna sila sa probinsya. Sa puder ng mga magulang ko. Doon muna sila mag-aaral. Hindi na muna kita kayang harapin, Greta. Hindi ko na kaya tong iskandalo mo. Arturo, wag. Makiusap. Huwag niyo akong iwag mag-isa rito. Kayo na lang ang meron ako. Iniwan ako ng mga politiko. Itatakwil ako ng korte. Huwag niyo akong iwan. Ikaw ang nagpalayas sa amin sa buhay mo nung pinili mo yung maruming pwesto mo. Harapin mo ang botohan sa Kongreso nang mag-isa mo, Greta. Arturo, makiusap! Wag! Makiusap, Arturo! At heto na nga po, opisyal na ang resulta. Binabasa na ng Secretary General ang pinal na bilang ng mga boto. Sa pinal na opisyal na bilang, 257 votes na pabor sa impeachment laban sa 25 votes na hindi pabor. Ang House of Representatives ay opisyal nang nagpasa ng Articles of Impeachment laban kay Ombudsman Greta in a historic vote of 257 to 25 na impeach na po ang ating Ombudsman. Hindi ito pwede. 257! Halos lahat sila bumoto laban sa akin! Dahil sa resultang ito, formal nang aakyat ang kaso sa Senado na magsisilbing impeachment court kung saan haharapin ng ombudsman ang posibleng tuluyang pagkatanggal sa pwesto at habang buhay na diskwalifikasyon sa gobyerno. Bagsak na ako. Iniwan ako ni Arturo. Itinakwil ako ng mga politiko. Wala na. Tapos na ang kapangyarihan ko. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang umarap sa Senado. Ludurugan nila ako sa hearing. Kailangan kong tumakas. Kailangan kong gumawa ng paraan. Madam Ombudsman, Madam Greta Carpio Gonzalez, totoo po ba ang balita na hindi nyo nahihintayin ang hearing sa Senado? Mag-aayon ba kayo ng resignation? Pakiusap, manahimik mo na ang lahat. Maglalabas ako ng formal na pahayag. Walang magtatanong hanggat hindi ako natatapos. Ngayong araw, formal ko nang ipinadala ang aking liham sa tanggapan ng Pangulo. Ako po ay opisyal nang nagre-resign bilang Ombudsman ng Pilipinas. Epektibo ngayong ding oras na ito. Bakit ngayon lang po, Madam Ombudsman? Madam Carpio Gonzalez! Sagutin niyo po yun! Nasabi ng kritiko mo na duwag ka, nag-resign ka raw para takasan ng conviction at ang tuluyang paggabunyag ng mga dumi mo sa Senado. Ano pong sagot niyo rito? Walang katotohanan yan. Nagre-resign ako dahil hindi ko na kayang tiisin ang pamumulitika sa Kongreso. Ayaw ko maging bahagi ng isang moro-moro sa Senado kung saan alam ko namang hinatulan na nila ako bago pa man magsimula ang paglilitis. Pero paano ang kaso ni Attorney Ruperto na hinampas niyo ng laptop? At ang disbarment case niyo sa Supreme Court, hindi po ba kayo natatakot na makulong? Ang aking legal team na ang bahala sa mga usaping yan sa tamang korte. Tapos na ang press conference na to. Pakiusap, tumabi kayo. Madam Ombudsman, sandali lang po! Madam! Sagutin niyo po! Meron po kaming katanungan! Madam, Lumarga ka na. Bilisan mong pagpapatakbo. Sa wakas nakaalis na. Hindi nila ako mapapahiya sa Senado. Hindi nila ako makahatulan doon. Ligtas na ako. Ligtas na ako sa conviction. Grabe ang ulan sa labas. Ano na naman ba tong sulat na to? Mula sa universidad ko?
Sa San Sebastian? Ano namang kailangan ng alma mater ko sa akin ngayon? Hihingi na naman ba sila ng donasyon para sa binuo kong building doon? Dear Miss Greta, isinusulat namin ito bilang opisyal na pahayag ng Board of Trustees ng Universidad. Ano to? Dahil sa mga nagdaang iskandalo, ang pagkaka-impeach mo sa Kongreso, ang kasong kriminal sa pananakit sa iyong staff, at ang nagbabadyang disbarment sa Supreme Court. Ang mga aksyong ito ay lantarang sumasalungat sa moral na pinaninindigan at mga core values ng ating institusyon. Dahil dito nagkaisang desisyon ng komite na opisyal nang tanggalin ang iyong pangalan sa listahan ng ating Hall of Fame at sa parangal ng Most Empowered Alumna. Tanggalin ang pangalan ko! Most Empowered Alumna! Ako ang nag-iisang alumnus nyo na umabot sa pinakamataas na pwesto sa ombudsman! Ako ang nagbigay ng pondo sa library nyo! Ngayong nadapa ako, itatakwil niyo rin ako! Ang kakapal na mukha nyo! Nung nandun ako sa itaas, ginagamit niyo ang mukha ko sa mga poster niyo para makahatak kayo ng mga bagong estudyante. Kayong bagsak ako, ikinahihiya niyo na ako! Pati ba naman kayo itatapon ako na parang basura? Kahihiya na lang ako sa lahat. Wala nang natira sa akin. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko, ang mga politikong pinuhat ko, pati ang eskwelahan ko. Lahat sila itinakwil ako. Wala na akong mukhang mayaharap sa mundo. Nagbitiw sa pwesto at ikinahiya pa ng sariling universidad na nagsanay sa kanya sa batas. May pag-asa ba bang makabangon itong si Greta ngayong durog na ang kanyang reputasyon? Abangan ang mga susunod na mangyayari, mga kapatid. Mambibitin po muna tayo ngayon at magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Pwede kang magwagi. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. At Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Rock and roll. Rock and roll! Alas 11 ang oras natin, mga kapatid. At ang dulang pinakikinggan po ninyo na tunay na napapanahon ay sinulat po ni Krish Nasenga sa direksyon ni Eric Galvez. Ngayon, palakpakan natin ang mga artista natin, mga kapatid. Ang gumaganap po na Senator Vargas at Attorney Roberto na walang apelyido pero sa laging nalilito at medyo aanga-anga. Kaya mali ang dokumentong napadala si Vincent Gutierrez.
Si Cindy May Basena naman ang gumaganap na Chloe. Ang gumaganap naman na Arturo, ang mister nitong opisyal ay si Marvel Ramirez. At ang gumaganap po na Greta ay napakahusay at napakaganda na si Cristel Manuel. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Sa oras po na 11:01, mga pagbati po muna ang ating gagawin. Kuya Al Mendoza, magandang umaga. Kuya Romel Lopez. Leon Ibonia, tahimik na nakikinig lang sa Naik Cavite. Opo, Maria Sander, magandang umaga. Masaya siya nakikinig. Sa mga kapatid natin from Plaridel, Bulacan, sana matuto na tayo mga Pilipino sa pagpili ng ihahalal. Good luck na lang. Aldrin Bendicio, shoutout sa lahat ng delivery riders na kahit anong mangyari, obligado pa rin pumasada sa lansangan. Bong Pedraheta, shoutout sa mga artista natin, super gagaling daw talaga ng acting nila. Jenny Melioga, maayong buntag. Nelson Cedillo, nakatutok habang nagpe-painting sa Antipolo Rizal. Aba, hello sa lahat ng mga pintor. Jerome Arcilio, ang galing ng live voice acting. Diba? Sabi sa inyo eh. Meryl Abby Bernardo watching from Marikina. John Mark Burgos, pangmalakas ang radio drama, present siya. At sa lahat po ng mga taga RV Hortaleza. Tuni Gablaya, magandang umaga. Pag-greet naman ng mga health workers sa National Center for Mental Health. Mukhang konti na lang kailangan yung magdagdag ng mga bagong kwarto dyan dahil maraming kailangang ipasok sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Major. Pag-greet din si Rogelio Franco, aka the One Hand Biker. Matindi yan, One Hand Biker, bakit kaya? Alex Fuentes mula sa City of Smiles, Bacolod. Ang mga pamilya po sa Barangay Matalom, Leyte, mula kay J.R. Ibanez Gonyo at sa lahat ng mga pamilya nandyan po. Ang pamilya Gihan, Igot, Gatok, Fortaleza, Maceda, Marino, Roquino, Publico, Anoco, Parmo at lahat po taga-punong Matalom, Leyte. Magandang umaga po sa inyong lahat. Your family, is my family. Oh my rin ba? God. Aba, balikan na po natin ang ating kwento mga kapatid. When it rains, it pours. Pag umuulan, todo talaga ang buhos niyan. Na-impeach na nga ng Kongreso, pero bago pa magkaroon ng trial, nagbitiw. Kaya din ginawa ng isang ombudsman na taong 2011, Mercedita Gutierrez. Kaya, naging moot and academic na yung ano sa kanya. Hindi lang yon, hindi nagtatapos dun. Aba, napilitan siyang magbitiw, di ba? Sa pwesto. Aba, naglabas pa ng statement ang kanyang alma mater o eskwelahan kung saan siya nagtapos. Ikinahihiya siya, tinanggal sa listahan ng mga alumni o mga alumna, kumbaga, mga alumna na minsang talagang naging proud sila. Pinagmamalaki nila na dito galing yan. Ngayon, tinanggal siya sa listahan. At hindi lang yun. Aba, iiwanan pa siya ng kanyang mga anak at asawa. Galing ng pamilya, no? Hindi lang yun. Aba, mukhang meron pang dagok at sunod at malaking dagok pa ang naghihintay sa kanya. Kung ano yan? Mga kapatid, yan po ang ating malalaman sa oras sa 11:05. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang ang babaeng ng hambalos ng laptop. At narito ang pinauling balita mula sa Supreme Court. Tuluyan ng inilabas ng kataas-taasang hukuman ng pinal na desisyon ukol sa administratibong kaso laban sa nag-resign na ombudsman na si Greta Carpio Gonzalez. Pakiusap naman. Huwag naman sana ang lisensya ko. Kahit yun na lang itira niyo sa akin. Sa botong unanimo ng mga maestrado, opisyal na ginawaran ng disbarment si
si Carpio Gonzalez dahil sa napatunayang gross misconduct, lantarang paglabag sa lawyer's oath at ang seryosong kasong pananakit sa kanyang sariling staff na si Attorney Michael Ruperto gamit ang isang laptop. Inutos na ng korte na alisin ang kanyang pangalan sa roll of attorneys ngayon ding araw na ito. Tinanggal ang pangalan ko. Na-smart na ako. Hindi na ako pwede mag-abogado. Ayon sa tagapagsalita ng korte, ang mga ginawa ng dating ombudsman ay nag-iwan ng matinding mantsa sa integridad ng legal na propesyon. Dahil dito, permanenteng binabawi ang kanyang lisensya at wala na siyang karapatang umawag ng anumang kaso o magpakilalang abogado sa buong Pilipinas. Wala nang natira sa akin. Posisyon sa ombudsman na wala. Pamilya ko, iniwan ako. Ngayon, pati ang pagiging abogado ko, kinuha na rin sa akin. Paano na ako kakain? Paano na ako mabubuhay ngayon? Itong law diploma ko, mga certificates ko, wala na tong silbi ngayon. Dapat dito sinisira na. Wala na akong pera. Wala na akong karangalan. Mas mababa pa ako sa basura ngayon. Ano na lang ako? Isang kriminal o walang mukhang ihaharap sa mundo. Pa, bakit gising ka pa po? Madaling araw na. Nakatitig ka na naman dyan sa kawalan sa may bintana. Hindi ako makatulog, Chloe. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ang mukha ng mama mo ang nakikita ko. Napanood mo bang balita kanina sa TV ng lola mo? Disbarred na siya. Binawi na ang lisensya niya sa pagkaabogado. Opo, napanood ko po. Kinakain ako ng konsensya ko, anak. Galit na galit ako sa kanya noon dahil sa mga iskandalo niya. Pero, asawa ko pa rin siya. Iniwan natin siya nung panahong tinalikuran siya ng buong mundo. Walang-wala siya ngayon, Chloe. Mag-isa siya sa Maynila. Walang karamay. Walang pamilya. Paano kung may mangyaring masama sa kanya doon? Pa, pwede po ba tayong bumalik kay Mama? O kaya tawagan natin siya, sunduin natin siya, Pa. Parang awa mo na. Kahit nagkamali siya, Mama ko pa rin siya. Ayoko siya mag-isa sa dilim. Patawarin na natin si Mama, please. Sige, anak. Sige. Gagawa natin ang paraan. Mag-iipon lang si Papa ng pamasahe at kaunting pera para may madala tayo sa kanya. Hahanapin natin ang mama mo. Hindi natin siya pwedeng pabayaan ng habang buhay. Pamilya pa rin tayo. Naputulan pa ng kuryente. Magkano lang ang bill, hindi ko na nabayaran. Grabe. Milyong-milyong pinalusot kong pera noon para sa mga politiko. Pero ngayon kahit 500 piso para sa ilaw, wala ako.
ng pamilya ko, itinakwil ako ng mga naging kaalyado ko, tinanggalan pa ako ng lisensya. Karapat-dapat lang po ako rito. Tama si Arturo. Karma ko na ito. Parusa ko ito sa lahat ng ninakaw sa kaban ng bayan na pinagtakpan ko. Patawad, Panginoon. Patawad po sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na hinihiling na ibalik mo ang yaman o ang pwesto ko. Ang gusto ko lang po matanggal itong bigat sa dibdib ko. Baguhin niyo po ako. Turuan niyo ako maging mapagkumbaba. Pakiusap po. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon na maitama ang buhay ko. Greta? Ikaw ba talaga yan? Bakit ka nadalaw sa amin? Hahanapin mo ba kami para sumbatan uli na wala kaming utang na loob sa'yo? Hindi. Hindi, Arturo. Pakiusap, makinig ka muna sa akin. Nandito ako para humingi ng tawad sa inyo ng mga bata. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Naging mukhang pera ko, mapagmataas at mainitin ang ulo. Sinira ko ang pangalan niyo. Ang tagal kong hinintay na sabihin mo yan, Greta. Pero huli na. Ang dami na naming pinaghirapan dahil sa'yo. Alam ko. Kaya nga hindi ko hinihiling na ibalik natin ang dati agad, Arturo. Kahit wag mo muna akong ituring na asawa. Kahit gawin mo lang akong katulong o tagaluto nyo rito sa bahay, tatanggapin ko. Kahit sa sahig ako matulog. Gusto ko lang bumawi sa inyo. Mapatawad nyo lang ako, sapat na sa akin. Natuto na ako, Arturo. Binuwag na ng Diyos ang kayabangan ko. Sige. Pumasok ka na. Huwag ka nang umiyak dyan sa labas. Nakikita ka ng mga kapitbahay natin. Naghihintay ang mga anak mo sa kusina. Kakatapos lang nilang mag-almusal. Salamat, Arturo. Maraming salamat. Pangako, hindi ko sasayangin itong binigay mo sa akin. Ma, salamat po ah. Seryoso ka nga talaga sa sinabi mo kay Papa noong isang araw. Ang layo mo na sa dating Mama Greta na kilala ko sa Maynila. Bakit naman, anak? Kasi kung nangyari to nung ombudsman ka pa, baka nasigawan mo na ako. Baka nasabihan mo na akong tamad o tanga dahil lang hindi ko makuha ang math problem na to. Pero ngayon, napakahinahon mo na. Palagi ka pang nakangiti kahit pagod sa pag-aasikaso sa amin. Chloe, sorry talaga sa mga nagawa at nasabi ko sa'yo noon, ha? Naging napakasama akong ina. Ang yabang-yabang ko noon. Akala ko pwedeng daanin sa sigaw at init ng ulong lahat ng bagay. Pero maling-mali ako. Matagal ko na po kayong pinatawad, Ma. Ang mahalaga sa akin ngayon, andito ka na. Kasama ka na namin ni Papa. Salamat, anak. Mas masaya ako ngayon na tinutulungan ka dyan sa assignment mo kaysa nung nakaupo ako sa malaking silya sa opisina ng ombudsman. Natututo na si Mama na maging totoong ina sa inyo.
Hindi ko na kayo iiwan. Ako rin po, Ma. O sige na, baka masunog na po yung sinigang natin sa kalan. Ay, oo nga pala, teka. Papatayin ko na ang apoy. O, mag-ayos ka na dyan. Natatawagin ko na ang papa mo para sabay-sabay na tayong kumain. Pagkatapos rin ng mahaba-habang panahon na mas binigyan ng prioridad ang trabaho sa gobyerno, napilitan si Greta na gampanan ng tungkulin ng isang ina. Sa kauna-unang pagkakataon din, nararamdaman ni Chloe na muling nabubuo na ang kanilang pamilya. Ang kanyang makapangyarihang mama ngayon ang mag-aayos ng pagkain niya at tumutulong pa sa homework niya sa eskwela. Ang tanong, magaling ba siya sa mga numero at hindi lang letra? Pamilyang nabuo ulit para sa karerang nagtapos ng kaypait. Sulit ba nakapalit? Kung anong susunod ang mangyayari kay Greta sa oras po na 11:17, mga kapatid, tayo po muna ay muling mambibitin at sana nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. May Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita Alas 3. Balita Alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita Alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord at nasa huling bahagi na po tayo ng ating kwento. Pero bago tayo magtapos, dapat muna nating pasalamatan ang ilang mga tao. Ang trio taga-transmit. Mga technicians to mga to. Ray Santos, Milandones at Dino Panganiban. Maraming salamat po sa inyo. Ang ating program assistants. Salamatan natin. Belated happy birthday kay Yuri Castor. Happy birthday! Hindi man lang tayo nasayaran ng kahit isang hibla ng papansit dyan. Wala! Ano kaya yun? Sige na nga, happy birthday pa rin, Yuri Castor. Last year pa ito. Okay. Pero, dapat din natin palakpakan si Nia Bugarin Tama naman. de Guzman. Charma! Ang binibining Novaliches to 1989. Tama ba? Hindi. Okay, ang ating Maraming salamat po. technical director, Kuya Nanding Bazarte. Go ahead, make my day! Aha. Ang ating studio technician, ating pong palakpakan, Rico Robles. Seguro que han oído que yo soy educado, soy un caballerito, un chico bien portado. Pero tunay na pangalan, Recto. Torex. Alright mga kapatid, ang producer naman ng mga drama natin ay si John Christopher Lara. Teka muna. na lang kayo. Catherine Cristobal. Walang nag-edit nito mga videong ito. Kusa na lang na nahulog sila at inassemble yung mga sarili. Ha? Patrick, oh. Tatablahin ka ng iyong asawa. Sobra na! Ayan, nagpapanik po tuloy sa pagtatype. Si Payrick Manikis, ang ating editor. Patrick pala. Ayan.
Biruin mo, tatambahin sarili mo. Yan na ang simula. Grounds for ano yan? Palakpakan natin si Patrick Manikis, ang nag-edit ng ating drama. Ikaw Ang ating spinner naman, mga kapatid, ang unimpeachable lover boy, ang tunay na tanod bayan ng puso at kung ano pang mga damdamin na ganyan. Si Erwin Cayetano Marcoleta Ocaña. Tama ba? At ang ating executive producer ay walang iba kundi si Catherine May Jennifer Pasita Cristobal. Papadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Yan. Ang tugon natin dyan ay gusto nating malaman o gusto mong malaman. Gusto ko kasi maalaman mo na mahal kita. At ang pag-ibig kailangan ng puso. Maraming salamat po. Ano ang sinasabi natin tungkol sa puso, Erwin Saging Ocaña? lang ang may puso! Saging lang ang may puso! Yan ang sinasabi ko. Aanhin mo ang sisig at Maha Blanca. Kung meron ka namang saging na saba, Goodbye. maghanap ka na lang ng susubuan. Nakakakilig! Pero mga kapatid, ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Salamat po sa pakikinig po ninyo. Ikaw yung sikat na ngayon, Hindi. Pero wala pa maglilipat pagkatapos po nito ay H2H, Heart to Heart, kasama po ang nag-iisang Arnold Ray de la Cruz, a.k.a. Kuya Poy. Ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Nagtapos sa trahedya ang karera sa politika. Pero kapalit naman ito ay muling nabuo ang pamilya ni Greta. Kung bakit naman walang naitabing pera sa milyong-milyong nakuha niya sa dami ng mga illegal na transaksyong ginawa sa loob ng maraming taon. True. Abay, ewan ko na lang kung bakit ganun. Basta, tanggapin na lang natin ang dating mayabang dahil makapangyarihang dapat ay magtatanod sa mga lingkod bayan. Ngayon ay mapipilitan na magpakumbaba. Ngayon, mapipilitan ang dating ombudsman na muling magsimula sa kaniyang disiplina na minahal noon-noon pa. Pero, kailangan niya magsimula sa pinaka-baba. Kung anong pwesto ba itong kanyang, kung anong trabaho ang kanyang papasukan, at kung may tatanggap pa ba sa kanya. Pero ako, kahit accountant sa barangay, hindi ko tatanggapin yun. Hindi lang account. Kahit tanod sa barangay, abay, hindi ko tatanggapin yung si Greta dahil marangal ang trabaho ng mga tanod. Sa oras po na 11:25, kung paano muling magsisimula, paano muling magkakaroon ng panibagong buhay, itong si Greta na makapangyarihan at mayabang dati. Ito na po ang huling bahagi ng ating kwento na sinulat po ni Ginoong Krishna Senga. Mga kapatid, ito na po ang huling bahagi ng dulang pinamagatang Ang Babaeng ng Hambalos ng Laptop. Maupo ka, Greta. Binasa ko tong resume mo. Bagamat hindi ko na kailangan basahin dahil kilalang kilala naman ng buong bansa kung sino ka at kung anong nangyari sa'yo sa ombudsman. Alam ko po, Attorney Marisa. At nagpapasalamat ako na tinanggap mo pa rin itong application ko para makipag-usap sa'yo ngayon. Diretsuhin na kita, Greta, ha? Alam kong disbarred ka na ng Supreme Court.
Hindi ka na pwedeng mag-appear sa korte. Hindi ka na pwedeng pumirma ng mga pleadings bilang abogado. At ang opisina ko, hindi katulad ng mga malalaking law firm sa Maynila. Maliit lang ang sinasahod ko rito. Sapat lang para sa mga tapat na kliyente. Hindi ko po hinahanap ang malaking sweldo, attorney. Ang kailangan ko po ay marangal na trabaho. Kahit taga-ayos lang ako ng mga dokumento, taga-basa ng mga transcripts o taga-takbo sa mga opisina ng gobyerno para mag-file ng mga papeles, gagawin ko po. Nakikita ko sa mga mata mo na seryoso ka na sa pagbabago. Nawala na yung dating aura mo na mapagmataas at terror. O sige, tatanggapin kita bilang chief legal staff ko. Ikaw ang magpapatakbo ng mga papel sa korte. Pero babalaan kita, marami kang makakasalubong ng mga dating tauhan o kakilala mo sa labas. Kaya mo ba ang kahihiyan? Kaya ko po, attorney. Binuwag na ng Diyos ang pride ko. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hindi ko po kayo bibiguin. Wow, Ma! Ang sarap naman itong fried chicken at pansit. Pwede po ba akong humingi ng extra rice kay ate? Sige lang, Chloe. Kumain ka lang na marami. Arturo, kumain ka pa uli ng ulam mo. Oh, huwag ka mahiya sa asawa mo. Hindi ako nahihiya, Greta. Natutuwa lang ako na makita kang ganyan. Oh, ano nga palang meron at tiyaya mo kaming kumain dito sa labas ngayon? Kasi nakuha ko na kaninang hapon ang unang sweldo ko bilang staff kay Attorney Marisa. Oh, ito uli, Arturo. Ikaw na ang humawak para sa mga bayarin natin sa bahay. Greta, maliit lang ito kumpara sa milyong pinalusot mo at hawak mo noon sa ombudsman. Sigurado ka bang sapat ito sa'yo? Arturo, yung milyong hawak ko noon, galing sa marumi at nakaw sa kaban ng bayan. Araw-araw akong puyat, depressed, at natatakot dahil alam kong mali ang ginagawa ko. Pero itong perang ito na nasa sobre, barya lang ito para sa mga politiko. Pero ito, malinis. Pinagpawisan ko ito ng tapat. Buong linggo kong nilakad ang mga korte para rito. Ma, ipinagmamalaki ka namin ngayon ng mga bata sa school. Alam na ng mga kaklase ko na nagtatrabaho ka na ng marangal. Mas masaya po itong hapunan natin ngayon. Tama ang anak mo, Greta. Mas masarap kumain kapag galing sa marangal na trabaho. Maligayang pagbabalik sa pamilya natin. Nawala ang posisyon ko sa gobyerno. Binawi ang lisensya ko sa pagkaabogado. At nawala ang lahat ng yaman ko. Pero sa wakas, nahanap ko ang totoong kapayapaan. May bagong buhay na kami ng pamilya ko. At yun ang pinakamalaking tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera sa mundo. Salamat, Panginoon. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9. Ang oras